92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-abap na binitawan. Siyempre, walang iba yan ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-isang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Huwebes na gabing ito hanggang 12 midnight po tayo at oras 11:34 na po. Magandang gabi Metro at Mega Manila. Ayan dito rin sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen at sa mga OFW natin na nakikinig through our FM Radio Philippines app. At ganun din sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat ng mga driver na bumabiyahe ngayon at nakapihit sa kanilang favorite. Ayan sa mga pasaherong nakikinig habang kinaalala kung magkakabalikan pa sila ng ex nila. Nako! Nako talaga. Pero depende kasi yan sa sitwasyon kung paano yung naging breakup ninyo. At kung kayo naman talaga ay para sa isa't isa, darating din ang tamang panahon pag ayaw na ito sa inyo. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga ka-team or team bahay natin na ka-vibes at baby ko nakikinig at ginagawa tayong pampatulog nila. At ganun din ang ating mga ka-vibes. Ayan, na mga security guards. Especially dyan sa mga security guards natin sa The Ignacio Place na talaga namang gising na gising pagsapit ng 10 hanggang 12 midnight na nakaabang sa baby nila. Uy, maraming salamat po at sa lahat mga establishment, convenience stores, mga kasambahay natin na tayo ang ginagawa pahinga. Maraming salamat po. At tayo ay live. Yes, pwede kayong sumilip dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, magandang gabi. Adrian Sabroso, Boss Noy, Mary Delay, Delcy Sina Cruz, William Ortel, Daniel Yap, si Cometh Ben. Ayan, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa atin. Pero bago ang lahat, eto nga ka-vibes, meron kaming regalo para sa inyo, 200 Gcash. Simple lang ang gagawin mo. Magsiselfie ka lang na background ang 92.3 favorite music radio boss or Egypt. At i-post mo lang ito sa social media accounts mo. Pwedeng Facebook yan, pwedeng YouTube. At itag mo ang aming social media accounts na 92.3 FM Radio Manila. At wag mo kakalimutan maglagay ng hashtag na selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos Gcash kada Lunes hanggang Biyernes. Diba? Pag nakita mo yan dumaan habang ikaw ay papasok sa iyong trabaho, pauwi, mag-selfie ka na agad. Diba? Para may instant load na. Kaya ikot, libot, pindot. At ito na tayo. Andito na tayo sa oras na gabi na pinakahihintay ninyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfessed? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. At para sa ating main confession for tonight, basahin na natin ang ating letter sender na naglakas loob mag-share at mag-confess kay DJ Main. At malay mo, yung sulat mo na pala yung babasahin ko. Dear DJ Main,
itago mo na lang ako sa pangalang Mikay, 26 years old at taga Cavite. Hardworking at may side hustle tuwing gabi. Hindi po ito illegal ha, wag po kayong mag-alala. Madalas lang po talaga akong magpuyat na may kasamang kaibigan. May fubo ako, DJ Main. Opo, tama po. Friends with benefits. Hindi kami magjowa, hindi rin kami strangers. Always Netflix and chill kahit walang commitment. Itago natin siya sa pangalang Vince. Classmate ko siya mula high school hanggang sa magtapos kami ng college. Kahit nga po sa gym ay magkasama pa rin kami. Guwapo siya, DJ Main, pero siya yung tipong hindi mo siseryosohin kasi playboy nga. Gustong-gusto ko yung nagdadala siya ng pandesal sa gym, pero hindi yung tinapay ha, yung 6-pack abs niya na kahit sinong babae ay imposibleng hindi mapapatingin. Narito ang aking confession, DJ Main. Nagsimula ang lahat noong kami ay nag-jogging sa may university campus sa Quezon City. Sa di inaasahang pagkakataon ay nadulas ako habang tumatakbo. Sa lakas ng aking pagkakadulas ay natumba ako at nagasgasan ang aking tuhod. Sayang ang makinis kong legs. Dahil sa sakit na naramdaman ng tuhod ko, ay nahirapan akong maglakad. Dahil dito, binuhat niya ako papunta sa kanyang kotse at dinala muna ako sa apartment niya daw para gamutin ang sugat ko. Weh, yun lang talaga? Nakuryente ang pakiramdam ko habang dumadampi ang kamay niya sa legs ko. Na-turn on din yata ako, DJ Main. Gumapang ng gumapang ang kamay niya hanggang sa umabot na sa mga parts na ako lang ang may access. Loko talaga. Expert babaero nga dahil alam niya kung paano pakiligin ang babae. At sa araw na ito, ako ang biktima niya. Dito nagsimula ang aming pagiging fubu. Parang normal na lang sa amin na kapag stressed sa work ay magchat-chat at ayun, aarangkada na agad sa malamig na kama. Ang nakakatawa kasi, DJ Main, kahit fubo kami ay may rules kaming sinusunod. Bawal kiligin, bawal mag-I love you, at higit sa lahat, bawal ang magselos. Pwede kaming makipag-hook up sa ibang tao, hindi exclusive kumbaga. Naging ganito ang setup namin ni Vince sa loob ng 1 taon. Habang tumatagal ay nakikilala na din namin ang isa't isa. May pangarap din naman palang magkaroon ng sariling pamilya ang loko. Isang araw, bigla na lang siyang nag-confess sa akin na mayroon na daw siyang nararamdaman para sa akin at hindi na lang pangkama. Nagsasawa na daw siya sa fubo setup namin at gusto nang magseryoso. Handa daw niyang baguhin ang sarili niya at nangangakong hindi mambababae. Hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi niya. Matagal ko na siyang kilala at hindi ko alam kung kaya ba niyang umiwas mambabae. Bibigyan ko ba siya ng pagkakataon, DJ Main? May pag-asa bang magbago ang mga babaero? Once sa babaero, always sa babaero. Anong maipapayo mo sa akin, DJ Main? Maraming salamat at more power sa iyong programa. From Mikay.
Ayan na, mag-ingay na ang mga babaero. Ipagtanggol nyo na ang inyong mga sarili. Kayo ba ay kayang magbago? Oo. Kailangan ba bigyan kayo ng chance, ng second chance? Pero sabi nga nila, change is constant. Kaya naman, pwede kayong magbigay ng inyong opinion dito sa ating YouTube live stream. Dito sa ating 92.3 FM Radio Manila. At tulungan natin itong si Mikay at siya ay naguguluhan kung ano nga ba ang susundin niya. Maniniwala ba siya dito sa kanyang kafubo na alam niyang babaero? O bibigyan niya ng tsansa? Dahil feeling ko may feelings o baka nga mahal na ni Mikay itong si Vince. Kasi yung mga ganyang fubo, imposible talaga hindi kayo magkakaroon ng emotional attachment maliban sa physical attachment na nasimulan ninyo. Kasi habang dumadating ang araw, may mai-in love at may mai-in love. May mauunang isa, pero susunod na rin yung pangalawa. Kasi tao lang tayo Hindi naman tayo robot. May emosyon tayo, may feelings tayo. Kaya imposibleng walang magkaka-inlovean sa mga ganitong setup na friends with benefits. Ito yung tanong na napakahirap sagutin, yung what if. Pero isa rin yan sa tanong na pwede mong pagsisihan pag dumating ang panahon na hindi mo sinubukan. Sabi ni Adrian Sabroso, "Huy, Caviteño!" Oo nga kalugar mo ito, baka naman kapatid mo ito ha. Eto nga, tinatanong ako ni Mikay if may chance magbago ang babaero. Well, for me, yes, possible. At lahat naman tayo ay nagbabago talaga. Pero hindi mo siya mababago. Siya ang magbabago ng kusa kung gusto niya talaga ito, Mikay. Kung gusto talaga ni Vince para sa'yo. And give him a chance. The same time, he needs to earn your trust. Alam mo, may kaibigan ako, Mikay. Nagkakilala din sila na parang ganyan sa umpisa. Parang nagkaka-enjoyan sila sa company ng isa't isa hanggat may nangyayari sa kanila, hanggat ito nagka-in-love na sila. Yung babae, ang dami niya nang iniyak doon sa lalaking ito. Ilang beses niya nang nahuli itong lalaking ito. At ang masakit nun nahuli na sa akto, yung lalaki puro in denial pa rin. Well, ganyan naman talaga ang lalaki. Number 1 rule nila yan, walang aamin. Pero in time, si girl, hindi siya umasa na magbabago ito. Hinayaan niya. In fairness naman dun sa lalaki. Siguro, dumating yung time na minahal niya na itong babae, itong friend ko. Siya mismo ang nagbago. Lahat ng mga bagay na ikakabahala at ikakawala ng peace of mind ni girl, inalis na itong lalaking ito para mapatunayan lang na siya ay nagbago at siya ay genuine sa pagmamahal niya dito sa babaeng ito. Kaya walang imposible na hindi magbabago ang isang babaero. Nasa sa kanya na ito. At siya din naman magdadala niyan pagdating ng panahon. At minsan talaga magbabago ang isang tao pag nakahanap siya ng katapat niya. So ngayon, Mikay, ang gawin mo, obserbahan mo. Huwag kang mag-focus sa mga bulaklakin niya mga salita. Pagtuunan mo ng pansin yung actions niya. Kasi yun ang magpapatunay kung siya ay nagbago talaga for the better. Sabi ni Comth Ben, mahal mo ba siya? Handa ka na ba magkamali siya? Bakit siya magkakamali? Ako yung naguguluhan sa'yo, Comth Ben. Sabi naman ni Boss Noy, yes, may pag-asa, may kasabihan. Habang may buhay, may pag-asa. Bigyan mo ng pagkakataon and you will know it will end to your happy ending. Basta ba galing sa puso at sincere, bakit hindi? Sabi naman ni William Mortel,
Kung willing siyang magbago yung lalaki, depende pa rin sa kanya yan. At least, di ba Mikay, sinubukan mo. Walang regrets kang mararanasan in time. Kasi binigyan mo siya ng tsansa. At nasa sa kanya na iyon. Kung siya ay willing patunayan sa'yo na siya ay magandang intensyon, siya ay mahal ka talaga, at siya ay handa ng magbago. Ikaw ba, Mikay? Mahal mo na ba itong si Vince? Tandaan mo, hindi porket matagal mo na siyang kilala, ibig sabihin kilala mo na siya ng lubusan, ha? Baka naman dahil mahal mo na siya, magpapakapokmaro ka naman. Tandaan mo, may history siya. Pero it doesn't mean na hindi siya magbabago. Kumbaga, nandun ka sa gitna, balance, nang sa ganun, hindi ka matalo at hindi ka masaktan in the end. Kaya habang binibigyan mo siya ng chance na i-prove sa'yo na hindi na siya yung dating Vince, ipakita mo din sa kanya na ka-worth it ka. Even nag-start kayo ng FUBU, deserve mo pa ring paghirapan at kunin ang sagot mong pangseryosohan. Kumbaga, bantayan mo yung pagiging consistent niya, hindi yung convenient lang sa kanya. Hi, Elijah Fonasier. Paano pag natukso sa iba ang lalaki? Sabi ni Cometh Ben. Well, nasa sa kanya na yon. At least, binigyan pa rin siya ng chance. Nitong si Mikay, vinalid pa rin yung sinabi niya na siya ay willing magbago. So, nasa lalaki na ito, na kay Vince na ito. At wag puro puso ang gamitin, Mikay, ha? I-balance mo din yung utak nang sa ganon. Sabi ko nga, hindi ka masaktan. At kung yan ay seryoso talaga sa'yo, willing yan mag-effort at maghintay para sa'yo. Hindi ka niya pipilitin at hindi ka niya gagawing rebound mula sa sarili niyang pagkasawa. At may isa pa akong tip, Mikay. Mag-ingat ka dun sa tinatawag na emotional manipulation disguised as love. Yung tipong baka sabihin sa'yo ni Vince, mahal na kita. Pero okay lang ba na mag-FUBU pa rin tayo habang pinapatunayan ko yung sarili ko sa'yo? Nako, big no. Huwag kang papayag, Mikay. Huwag kang magpapakapokmaro. That's not love. That is convenience. Kaya wag kang papayag lalo kung gusto mong itama yung mali niyong relasyon na nasimulan. At kung gusto mo magkaroon ng happy ending, at kung gusto mong seryosohin ka, ipakita mo din na kaseryoso kang tao. Kasi kung ano yung binibigay natin, yun din yung binabalik sa atin. Be with someone who chooses you in a room full of option. At tandaan mo, Mikay, isa pa? At sa lahat ng nakikinig sa atin, real love doesn't start with rules. It starts with intention. Kaya naman sa lahat ng mga babaero, uy, magbago na kayo. Tumatanda na kayo. Iba-iba pa rin yung babae ninyo. Di ba masarap magmahal ng isang tao lang na makakasama mo habang buhay, na makakasama mo gumawa ng pangarap, na makakasama mo gumawa ng pamilya. At kapag nakahanap ka ng tao na maayos, na genuine din yung love para sa'yo, wag mo nang lukuhin. Wag mo nang bigyan ng sakit pa.
At maswerte ka na doon. Especially nowadays, ang hirap makatagpo ng taong totoo. Na totoong magmahal at totoong may respeto sa'yo. At lahat talaga tayo ay pwedeng magbago. At hindi naman yun ang magdi-define sa atin. Hindi naman yun ang magdi-define sa atin yung past natin kundi kung ano at sino tayo ngayon. Kaya kung willing ka talagang magbago, dapat galing sa puso mo. Ayan, Mikay. Sana tandaan mo yung sinabi ko, ha? Habang minamahal mo siya, bigyan mo siya ng chance. At the same time, be observant. Especially sa actions niya. Kasi yun ang magtuturo talaga sa'yo. At yun ang sasagot sa lahat ng katanungan mo. Kung ano yung pinapakita niya sa'yo. Yung effort niya, consistency niya, at yung respeto niya para sa'yo. Maraming salamat, Mikay, sa pag-share mo ng iyong confession. Kaya naman, kung ikaw ay may gustong i-confess kay DJ Maine, ito yung mga ang hirap ikuwento sa mga kaibigan, sa family natin. Baka pagtawanan lang tayo, pagalitan at di seryosohin sa bawat tanong na itatanong natin. Pwedeng yung ipadala yan dito sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At sa ating Viber, 0954-406-1967. Ayan, shoutout sa'yo, BDS Jobs. Thank you, Elijah. This is my top 1 most favorite station. Ayan, maraming salamat sa'yo, Elijah. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ayan, maraming salamat, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabel Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, at pwedeng nyo ko i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Maine Eugenio. At kalimutan mo na ang ex mo. Huwag lang ang social media accounts namin dito sa favorite mo. Pagdating sa Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon at sana nakakuha kayo ng aral at leksyon when it comes to love. Ang sarap ma-in love. Ang sarap magmahal. Lalo na kung totoo. Ayan, samahan niyo ulit ako bukas for another main confession at baka yung letter mo na ang basahin ko. Kaya abangan niyo yan. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo. Lahat ng mga nasa biyahe po ngayon, kayo po ay mag-iingat. Papasok sa trabaho pa uwi, mag-iingat po. Magkita-kita at magkarinigan tayo ulit bukas dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Vibes! Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-isang DJ Maine for the main event na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo. Dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you. I'll say goodbye.